Ayun mga peeps, today is my class 5 road test at pupunta na ako nito sa registry. Should be like 30 minutes before the exam. Dapat nandun na ako. Now is 2:10 and my exam is 3 p.m. So it's just like a 6 minutes drive from here. At hopefully lahat ng mga pinractice ko, mga binasa ko, mga pinanood kong videos ay makatulong sa road test ko today. And of course, I'll just entrust everything to the Lord. That I'll have a strong presence of mind. And yung mga rules ay tumatak sa isipan ko. At mai-apply ko lahat ng mga technique at mga pinag-aralan ko prior to this exam. So yun, samahan niyo ako sa exam ko. Yan mga peeps, mag-road test na ako. A few moments later. Yahoo! Pasado tayo mga peeps. So mamaya kakwentuhan ko kayo kung ano yung experience ko. Grabe, first take. Thank you Lord, bumasa tayo sa first take. Yan. Shoutout kay Kuya Roniel. Salamat sa sama. Ayan. Saka sa pagpapairam ng sasakyan natin ito eh. Saka kay Owel, salamat din sa sama sa akin sa pag-practice. Ayun, grabe mga peeps. Pumasa na ako sa class 5 road test in first take. Thank you Lord. Praise God. Grabe. So, sobrang kabado ko. Excited din ako na makapag road test. Pero yun, buti at natapos na. Dito ako nag-take sa Calgary Country Hills Plates Registry. Magbibigay lang ako ng mga quick tips para pumasa sa class 5 road test. So, ito ay base sa aking mga pinagpraktisan, saka base sa mga inaaral ko. Pero, syempre, marami naman kayong mariresearch din sa online, especially yung sa handbook ng Alberta or kung saan naman kayong province nagtitake. Pero, itong ibibigay kong mga tips sa inyo ay general at na-i-apply ko sa road test ko. If you are taking this first time or mag-retake ka ng test, kung pang ilan man yung take mo, it doesn't matter. These tips will help us to prepare bago ang road test natin. So, number 1, speed. So, always check the road speed limit. So, nung nag-drive ako, ang mga nadaanan kong mga speed limit sa mga lugar kung saan sa looban, normally 40 or 50. So, yan makikita mo naman sa gilid ng daan. So, dito, left-hand drive, nasa right side ng pinadaanan mo. So, nasa right din yung mga signages. So, kapag naman lumabas ka na sa medyo highway, tumataas yan ng mga 60. Kapag dumaan ka na ng expressway, minsan merong mga, syempre 100. At lagi mo ding i-check that you are not too slow and not too fast. So kunyari, 40 ang speed limit dun sa daan, siguro mag-maintain ka around 36 to 39. So yun na yung good control speed. Huwag ka na lang lalagpas ng 40. Kasi merong mga ibang examiner na kahit lumagpas ka ng isa o dalawa, o kahit mga iba, sabi kapag 10% allowable pa. Pero hindi lahat ng examiner pare-pareho ang nagiging decision nila sa speed limit na yan. So, mas better na huwag ka na lang lalagpas dun sa speed limit na nakalagay dun sa signage. Tapos, isa rin na paghahandaan ninyo kapag malapit na kayo sa playground zone, no? Kapag playground zone, may makikita ka na signage din. Ito, papakita ko na lang sa screen. Bago ka pa lumagpas o bago ka pa pumasok dun sa playground zone, kailangan nasa below 30 ka na.
So, mahigpit din sila sa playground zone. Dapat hindi ka talaga lalagpas. Siguro ang pinaka-safe na speed mo is like mag-maintain ka ng 26 to 29. Pero wag kang lalagpas sa 30. Kasi, yun nga, sabi ko nga kanina, iba't iba ang ng examiner, pero mas stricto sila sa playground zone. Wag kang lalagpas sa 30. Kahit magpas ka ng mga 31, baka kapag na-tsempuan niya, nakita niya yung speed mo na lumagpas ka, fail ka na. Next is yung speed sa merging. Make sure that when you are merging, you are following the main road speed limit. For example, galing ka sa 60 or galing ka, for example, sa 50. Tapos yung i-merge mo, ang maximum speed limit niya is, if it is expressway, I think is around 100. Meron namang 80. Pero yon, kailangan talagang bago ka pa makapag-merge, naka-balance ka na dun sa speed limit ng main road. So that's number 1, speed. Always check the road speed limit. Number 2, shoulder check. Shoulder. Ang shoulder check, hindi yan basta-basta lang gaganon ka or gaganon ka sa left, right. Hindi. Kailangan kapag shoulder check, make it obvious. So how do you make it obvious? For example, ito yung steering wheel. Try to lean forward. Tapos kapag mag-shoulder check ka, check mo ng pag ganito. Tapos pag ganyan. So kailangan talagang pakita mo na obvious ka. Okay lang na maging OA ka or exaggerated kasi talagang ipakita mo sa kanya na nag-shoulder check ka. Before changing lanes, kailangan mag-shoulder check ka muna. Okay? Wag yung habang nagpapalit ka ng lane, nag-shoulder, doon ka pa lang mag-shoulder check. Number 3, full stop at stop sign. Meron kasing stop sign na 4-way, merong stop sign na 3-way. So, kailangan kapag nakakita ka na ng stop sign, mag-stop ka doon sa before the line. No? Kapag walang line, try to stop before the signage or the intersection. At kapag mag-stop ka, hindi pa pwede yung nagbagal ka lang tapos medyo gumugulong pa yung gulong mo. I mean, umiikot pa yung gulong mo. As in talagang full stop na mararamdaman mo yung inertia na talagang babalik yung katawan mo. Mag-stop talaga yung sasakyan na ganon. So, kapag nag-stop siya ng full, try to count verbally. For example, stop. 1, 2, 3. So, kailangan talagang maging exage ka rin. Ako, tinry ko na kapag mag-stop, shoulder check. 1, 2, 3. Okay, go. As long as clear, then proceed. Tapos, pay close attention who stopped first sa mga 4-way stop, sa mga 3-way stop. And pay close attention then who has the right of way. So, if it's you who stopped first, minsan kasi kapag ikaw yung nag-stop ng una, tapos hindi ka agad umalis, meron ding points yun. Kasi kapag hindi ka nag-go, parang failure to observe right of way din yun na points, no? So, kailangan pay close attention to that then. And then, number 4, practice parking. So, sa parking, merong parallel, merong uphill, merong downhill na ginawa ko sa road test ko. Pero baka mamaya ipagawa rin sa iyo yung reverse, ipagawa rin sa iyo yung front. Kailangan bago yung road test mo, medyo na master mo na yung pagpa-park. At lagi mong tatandaan kapag nagpa-park ka, wag kang aakyat sa mga curve kasi automatic fail yan. Immediate fail yan kapag nag-climb ka sa curve. So, ang pinakapayo ko lang sa pagpa-park, be confident. Kasi I also had demerit points for being doubtful. So, nakalagay dun sa score sheet ko. Meron akong 10 points na dun sa doubtful. Be confident. And then, kapag sa reverse parking, yung isang kamay mo, yung left hand mo sa steering wheel, tapos i-try mong hawakan yung passenger seat na yung headrest, tapos talagang tumingin ka sa likod,
Tapos, doon ka palang mag-umpisang mag-check ng mirror. Sa lahat, check mo talaga bago ka gumawa ng action. And then, proceed your parking. So, sa parallel, ganun din. Ipagpa-parallel park ka niya, signal ka din. Tapos, check the back, mirrors, shoulder check. Tapos, ensure na kapag nag-parallel park ka, yung distance ng sasakyan mo doon sa curb is within 50 cm. Tapos, kapag naman nag-front parking ka din, so signal din syempre, tapos i-check mo din yung line. Kailangan pasok ka dun sa line. Ensure enough space yung in between cars kung meron man naka-sandwich dyan na papasok ka dun sa gitna ng dalawang sasakyan. So yon. Tapos kapag uphill, lagi nating tatandaan kapag magpa-park tayo ng uphill, ipapakita ko na lang dito sa video yung picture ng example. Kailangan kapag mag-uphill ka, pag mag-park ka, i-rotate mo yung steering wheel mo ng 2 turns counterclockwise. Kasi for example na binitawan mo na yung gears, naka neutral na, kailangan niya kapag nag-roll over, tatama yung front wheel mo doon sa curb para hindi siya ma-prevent siya mag-roll over backwards. So, and then proceed to park. So, yun. And then yung downhill naman is the other way. So, kailangan mo namang i-rotate yung steering wheel mo 2 turns sa clockwise. So, yun naman, kailangan kung mag-roll naman forward yung sasakyan mo, kailangan naman tatama naman yung wheel mo dun sa curb para prevent din siya mag-roll forward. So, yun. Sa parking talaga is you need to practice, especially yung parallel parking. Yan, isang challenge yan para sa akin din. Kahit na nag-drive na ako sa Pilipinas, kahit nag-drive ako sa SG, although I also did parallel parking, nag-road test din ako sa SG. So, it makes sure that you will practice talaga before taking the road test. And then, number 5. So, master the signs and traffic lights. So, merong mga signages na stop sign. Of course, stop sign is you need to do a full stop, and then merong yield. Ang yield naman is for example, you're turning right and then there's a yield. It means give way, no? Give way dun sa merong right of way. Pero meaning to say, you need to slow down kung wala namang sasakyan, of course, and then you did your necessary shoulder checks. So you just proceed accordingly. So that's yield. And then, meron ding, syempre, yung mga speed limit. So, you need to follow that. Tapos, iba pa is yung merging. So, kapag may nakita kayong merging na ganito, ibig sabihin from two road, mag-merge into one lane. Meron naman mga iba, merong merging na dalawa pa rin yung road. So, ibig sabihin, hindi kayo mag-join. Kumbaga, pareho lang kayo ng direction, pero magkaiba pa rin kayo ng lane. So, papakita ko na lang din ito sa video natin. Playground zone. So, ito yung playground zone. So, kailangan, before ka dumating dito, fina-follow mo na yung speed at wag kang lalagpas. Meron ding pedestrian. So, pedestrian, syempre, kapag nakakita ka ng pedestrian signage, be alert na baka meron palang mga, yung iba naka-scooter, yung iba naka-bike. So, itong mga pedestrian na yan, yung iba naglalakad. So, dito nagkaroon din ako ng points. Nag-yield ako, tapos merong pedestrian lane, tapos merong naglalakad na tao sa sidewalk. Malayo pa yung tao dun sa pedestrian lane, pero sabi ng examiner sa akin, you should have stopped there. Although, kasi ang doon, parang yung distansya nung tao dun sa pedestrian lane is like 3 to 4 meters, ganon. It's better if you will just stop. Kasi ang takot ko nun is baka yung sa likod ko, businahan ako, nag-o-obstruct ako ng traffic. Isa ding violation yon. Baka ma-automatic fail ako. So, pero kung nakakita ka na ng pedestrian dun sa, kung malapit na siya dun sa pedestrian lane, so, mag-stop ka na. Hayaan mo na muna siyang
tumawid, or kung hindi man siya tatawid, at least makita mong nilagpasan niya na yung pedestrian lane. So marami pang mga iba't ibang signages na pwede nyong aralin. So yun lang naman yung mga signages na mostly na encounter ko during the road test dito. Tapos, syempre, yung traffic lights. Kapag nasa mga intersection ka, traffic lights ka, make sure that you will follow the traffic lights. Red, which is stop. Meron kang green, which is go. And then yung yellow, yan yung slow down or caution kasi mag-proceed na sa red light. And then, meron din mga green arrow for the vehicles turning, kumbaga, kunyari, mayroong turning left, no? Turning left arrow. So, yon yung mga traffic lights na pwede nyo rin i-master. So, kailangan din, kunyari, umaandar ka, tapos malapit ka na sa intersection, be prepared din every time na baka magdilaw, tapos mag-red na agad yung traffic light. Kapag, kunyari, nag-green na, kunyari, nagta-turn left ka, mayroong left arrow na green, kailangan mag-check ka pa rin ng pedestrian kung merong tumatawid dun sa lilikuan mo. Tapos, sa lights, syempre, kailangan make sure na green pa din yan at hindi pa nagdidilaw o nagpupula. Kasi meron mga time na, kunyari, meron mga 3 vehicles na nauna sa'yo na nag-left turn. Tapos ikaw na nasa huli, baka alanganin ka na pala, wag mo nang ituloy. Then number 6, try to keep calm. So, lagi try mong maging kalmado, no? Kasi kapag nakikita ka ng examiner na masyado kang kinakabahan, nervous ka, tapos makaka-apekto rin 'yon sa of course sa presence of mind mo, sa pag-observe mo sa daan. So 'yon, kailangan maging kalmado ka. Yung dalawang kamay mo nasa steering wheel, 3 o'clock and 9 o'clock position. Tapos, just breathe normally. Inhale, exhale. Always check your speedometer. Always check the signages. Always check the surroundings. And also, always listen to your examiner for the directions or mga instruction na sinasabi niya. So, yun lang mga peeps ang mga konting mai-share ko sa inyo na tips para mapasa nyo yung road test nyo. Marami pa kayong pwedeng i-research na tips or mga advices kung paano mapasa yung road test na ito. Pero ito ay base lamang sa na pagdaanan ko, na experience ko. And I hope na yung mga nagte-take ng road test or magre-retake makapasa na. At ayun, basta mag-pray lang. Mag-pray ka bago ka mag-road test. So yun, maraming salamat ulit sa panonood mga peeps. Don't forget to subscribe to our channel, like, share our videos. Bye-bye. God bless. Then Jesus said to his disciples, "Whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross and follow me." Matthew 16 verse 24.